nasa ano po kasi. Nasa red book po yan. Wala po sa. Sige, habang wala yan, ito na muna. On hymn number 603, When We All Get to Heaven. Ayan po muna. 603. 600. On the first verse, sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace, in the mansions bright and blessed, He prepare for us a place, when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. On the second verse, while we walk the pilgrim's pathway, love will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. On the third verse, let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory, He'll prepare. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. On the last verse now, onward to the prize before us, soon His beauty will behold, soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. For when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. So, please remain standing. Nandiyan na ba yung Christ Returneth? Ayan. Babalik. Ano kasi, nasa red hymn book kasi yung ano. Ayan na. When the days of Ayan, on the first verse, ready, say, it may be unborn when the day is awaking, when sunlight
verse now. Oh joy, oh delight, should we go without dying? No sickness, no sadness, no dread and no crying. Caught up through the clouds with our Lord into glory when Jesus receives His own. Oh Lord Jesus, how long, if we shout that glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen. So habang naghihintay tayo sa pagbabalik ni Kristo, manatili pa tayo nakatayo. Sunod po natin ang awiting, meron pa, isa na lang. Face to face with Christ my Savior on hymn number 612. Face to face with Christ my Savior. On hymn number, ay ayan pala. On the first verse now. Face to face with Christ my Savior. Face to face, what will it be? When with rapture I behold Him, Jesus Christ who died for me. Face to face I shall behold
And the people of God say, Amen. Kaya tama yung sabi doon sa awitin, isa yun sa mga truth na ating pinanghawakan. And even sa Sunday school ko nakaten kayo kanina, hindi lang tayo pag namatay makakasama natin si Kristo. Kaya kung naalala niyo yung sabi ko sa inyo noon, doon sa ating Sunday school about the sovereignty of God, ang ating kaligtasan ay hindi lang whim, hindi lang ito basta tsamba na, ay, naisipan kong iligtas ang tao. No. But ang sabi sa Bible, before the foundation of the world, ang Panginoon ay nagplano na iligtas at hinanda niya ang lahat, ang kaligtasan. Sabi sa Romans chapter 8, for whom He foreknew, ano sunod? He? Ano sunod? He foreknew, He predestinate, and He na pinredestinate ng Diyos ay tinawag niya, and He who is called is, ano sunod? Allah, nakalimutan na. Ito ang tinatawag na golden chain ng trabaho ng Diyos. Ang trabaho ng Diyos ay iligtas ang tao, pero hindi lang pala matatapos sa kaligtasan. Nagbigay siya ng kaligtasan, pero pagkatapos nun, ang ending ay ano? Those He called, He, starting with letter J, justified. Kasi pag ikaw ay tinawag ng Panginoon, makakakilala ka sa Kanya, at pag nakakilala ka sa Kanya, ikaw ay mapapawalang sala. Mapapatawad ka ng Diyos, and at the end, those He justified, He, ano sunod? Yung pinaka-importante, those He justified, He glorified. And that's the end of our salvation. Bakit? Kasi sa glorification, pag uwi natin kasama ang Panginoong Kristo, hindi ka na kayang hilain pa ng kasalanan kasi binago na ni Kristo ang katawan na meron ka. That's glorification. Amen? Romans chapter 8, napakagandang chapter yan. At yun rin ang sabi ni Paul sa mga churches. Ang Panginoon ay makakasama natin. Kaya, as we start our service, maganda na ibigay natin sa Panginoon itong time na to. Wala mo nang kahit na anong tayong gagawin na memory verse next Sunday na. Pero gusto kong mapakinggan ulit yung choir ngayong hapon. Okay, so let's call the choir at kantahin natin yung Holy, Holy, Holy. Okay, choir please. Okay, choir. At ang awitan ng choir ngayong hapon ay Holy, Holy, Holy. Pero ang pagkakaiba po, I want everyone na habang kinakanta namin ito, sabayan niyo po kami. Ano? So, tatawagin ko rin si Brother Don dito para i-lead tayo sa pag-awit nito. At syempre kasama kayo, no? Sabay-sabay tayo, let's all stand as we sing this last song bago tayo pumunta sa message. Holy, 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 Lord God Almighty. Kaya ba natin kantahin ng walang tugtog? Kaya ba? Amen. Sabayan nyo kami.
Magandang hapon po muli at salamat sa rendition ng awitin natin sa Panginoon. Na banal, banal, banal ang Diyos na banal. Okay? So ngayon pong hapon, ito ay na-express ko na sa inyo, pero ito po yung paborito ko. Ayaw nyo man at gusto nyo, ito ay gusto kong marinig muli sa aking sarili muna bago sa inyo. Okay? Sapagkat ang pastor din ay nangangailangan din ng preaching na nagmumula sa banal na espiritu. Buksan natin ang ating mga libro sa aklat ng mga gawa, Acts chapter 2. At sa mga nakarinig na nito, ito po ay tungkol, ang banal na espiritu ay isang hangin. May hangin ng electric fan, may bagyo ngayon, may hangin. At tingnan natin, sa verse 1 ito, basahin natin, tayo magsitayo at basahin natin sa pagbigay galang salita ng Diyos. Ayon po ng Acts chapter 2, 1 and 2. And when the day of Pentecost was fully come, they were in all one accord in one place. Napansin niyo ang dalawang magkasabay na po. One accord, one place. Verse 2. And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled the house where they were sitting. Hari nawa, pagpalain ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po yung nalangin na kailan Diyos, salamat po sa banal na espiritu na siya po ang nagbibigay buhay sa amin. Na kung wala, Panginoon, ang banal na espiritu ngayong hapon sa bawat isa, Panginoon, malatagal na po kaming nandoon sa hukay, matagal na kami na mayapa. Pero salamat ng banal na espiritu nandyan para magbigay sa amin ng buhay. Salamat o Diyos sa pagkakaligtas, sa pagkakapili sa amin. Salamat sa paglilinis sa amin na mga magandang plano sa amin, pero minsan kami po ay nagmamatigas, kami ay minsan nadidikit ang puso sa mundo, nasa-sidetrack kami ng mga bagay-bagay ng mundo, at para bang nag-iisip kami na hindi na kami tagalangit, kundi tagalupa na lamang. Panginoon, banal na Espiritu, sa hapong ito, amin pong hiling, patawad po kung hindi namin kayo napapansin madalas, na ikaw pala ang dahilan kung ba't kami nabubuhay, kayo pala nagbibigay ng lakas sa amin. Patawad po, at harinawa magmula sa linggong ito, sa bukas hanggang sa mga susunod na araw, kayo ang maramdaman sa amin ng aming kapwa, ng aming kapamilya, ng aming mga kasamahan sa trabaho, sa opisina, sa eskwelahan, na kayo ang banal na espiritu nakatira sa amin, masaya, masigla, at nagbibigay sa amin ng buhay upang marami pa kaming masuplayan, marami pa kaming matulungan ng mga nangangailangan tungkol sa Espiritu ng Diyos. Maraming salamat po sa hapong ito. Kayo po mag-teach, mag-lead, mag-guide sa aming pag-aaral, at kayo po magbigay ng kapangyarihan sa inyong salitang bibigkasin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. So, sino po sa inyo, honestly, ay narinig na po itong preaching na ito sa Acts chapter 2, maliban sa akin? Marami na tayo? Okay, marami na. Harinawa ay ma-review na po tayo, at sa mga nakalimutan na at ito'y marinig ulit, harinawa ay maging lesson sa atin. Una po, ang pagiging banal na espiritu ay isang mystery. Misteryo sa Biblia. Ito po ay ang banal na espiritu ay hindi mo masusukat ang kanyang kalooban, ang kanyang nais, ang kanyang pagkilos sa buhay natin. Hindi mo masukat, pero ang papansin lang natin mga Kristiyano, tayo mga tinawag na, mga binago na, mga nananampalataya na, ang malalaman natin, pagka ang banal na espiritu ay nalungkot na sa buhay natin, kahit anong pagsisikap, kahit anong pagpupunyagi, kahit anong ginagawa natin, magdala man tayo napakaraming tao, at hindi na po tayo nagiging epektibo, sapagkat wala na po ang motor na nagpapatakbo ng ating buhay. Number 2 po sa ating introduction ay ang hindi lang po ito misteryo, ang meaning. Ano ba ang meaning ng kapangyarihan ng banal na espiritu? The Holy Spirit is powerful. Unang-una po sa Ephesians chapter 2 sa verse 1, may kapangyarihan siyang buhayin tayo sa ating pagiging patay espiritual. Di ba? Kung bibigay po ng ating mga text diyan, Ephesians chapter 2 verse 1, tingnan niyo po. Yung word na weakened, kayo nooy mga patay, di ba? Nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, may kapangyarihan banal na espiritong bumuhay. So therefore, siya po ang may kapangyarihan sa atin kung tayo nabubuhay dahil ang buhay natin ay nagmumula sa banal na espiritu. Siya ang buhay natin. Mamaya niyo maintindihan kung bakit. Explain ko po yan. Okay? Tayo yung mga patay sa inyong mga pagsalansang, pagsalungat,
pagiging makasalanan, pagiging marumi, pagiging lahat sa harapan ng Diyos. Kaya ang banal na Espiritu, nung tayo wala pang pagkaalam sa Diyos, wala pang pakialam sa Kanya, tayo ay binuhay niya para magkaroon tayo ng pakiramdam. Ay, ganun pala ang Diyos. Siya pala ang lahat na nagbigay sa akin ng paglalang. Biningahan niya ako at yung paghinga na yon ay naging na akong buhay na Espiritu. That is Theopnostos. Okay? God breath. Hindi bad breath ha? God breath. So therefore, nung gumawa ang Diyos ng lupa, inanyo niya itong may ulo-ulo, may ilong, may mata, may tenga, ay siya po ay naka-steady lamang. Ano? Buhay na lupa. Nakaganyan. Okay. Pwede siyang kumalaw. Pero nang wala pa po nung hininga ng Diyos, yung banal na espiritu, unang espiritu ng Diyos, hininga niya ito. At naging buhay. Kumilos yung lupa na inanyo ang tao. Okay. Kaya makapangyarihan po banal na espiritu. Pero alam niyo ginagawa ng mga Kristiyano ngayon? Para bang hindi siya makapangyarihan? Parang hindi siya persona. Alam niya na mayroon siyang banal na espiritu dahil mananampalataya siya, ginagawa niya ang kinasusuklaman ng Holy Spirit sa buhay niya. Kaya akala niya siya lang po ang nakakaramdam nun. Ang di niya alam, lahat tayo naapektuhan because we are one accord. Buo tayo sa simbahang ito na isang espiritu ng Diyos na siyang nangunguna, naglilid at nagbibigay ng lakas at buhay sa atin. Naintindihan po ba natin? Okay, so yan po ang meaning. Ang ibig sabihin, He is powerful because sa Old Testament ay doon po natin makukuha ang Hebrew word na ruach. Ibig sabihin, the breath of the Spirit or breath of wind. Na yung inanyuan ng Panginoon nung gumawa sila, let us make man according to our image. Kumuha sila ng alabok. Dalawang tao-tao, pero kanila yun. And the Lord ruach, God breath. At kumilos yun. Naging siyang buhay na kaluluwa. Okay, so dito po natin nakita yon sa ruach. At ang pangalawa naman dito sa meaning nito ay ang neo o kaya Theopnostos. P-N-E-U-M-A o kaya pneuma. Doon yata yung kinuha yung pneumatology, di ba? Ang ibig sabihin ng pneuma o yung hilinga ng Diyos ay breeze, hindi po yung panlaba. Okay? Tinanong ko po ang breeze, ito po ay simoy ng hangin. Di ba pagwakit tayo dyan sa, ano yung lugar na yun na pinapasyal dyan ng mga bundok? Ang sarap ng simoy ng hangin doon. O sino nakapasyal doon, katulad namin? Mayroon pa nga doon hukay na malalim, na may nahulog doon ng kalabaw. Nakatakot, di ba pag sumisilip ka, tumatayo balahibo ko eh. Parang mayroong masamang espiritu. Anyway, huwag kayo maniwala doon. Okay, pakiramdam lang naman yun. So again, ang ibig sabihin ng noe o kaya pneuma ay a breeze o kaya ito yung simoy ng hangin. Pag naramdaman mo ito, alam mo mga kapatid, nung time na ako'y sumakay ng jeep doon sa may papuntang Tandang Sora, may panahon kami noon, kami nagbibisit ng mga young people sa hapon ng Sabado, masaya kami, sakay kami sa jeep, at biglang sumimo yung hangin. Biglang nag-flashback sa isipan ko nung kami ay mga kabataan pa, ang sisipag namin noon. Bakit pag tumatagal na kaya ang Kristiyano, bakit nawawala yun sa kanya ang sipag sa paghahanap ng kaluluwa? Hindi ko maintindihan kung bakit eh. Pagka minsan iniisip ko, Lord, sana po hindi lang po itong aking Bible studying hawak ngayon ang mahawakan ko. Magbigay ka pa po ng family na aalagaan namin sa Bible study na hanggang sa lumaki ang mga batang nandoon sa pamilyang yon, maging kasama namin simbahan. Okay. Para yung simoy ng hangin na dala mo, ang banal na espiritong dala-dala mo, ay magsimoy din sa kanila, maramdaman nila ang paggalaw ng Holy Spirit sa kanilang buhay, na yun ang nais ng Diyos, na tayo po ay magkatipon sa isang lugar, katulad ng panahon na ang banal na espiritu nung dumating na ang Pentecost Day. Di po nagsimula doon ang church. Lagi ko yung sinasabi yan, sapagkat ang 50 or 50th ay tapos nang mamatay si Kristo, umakyat na sa langit. Kaya nung 50th, nagkaroon ng pangako ng Diyos, ang kanyang I will send you another comforter. Dumating ang Holy Spirit at lumukob sa bawat isang nandoon sa loob ng pagsasamba sa Diyos, at lahat sila nagsalita sa iba't ibang wika. Okay? Yun po ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Okay? Kaya doon po ay makita namin, naalala niyo minsan nagturo sa ating Sunday school nung dumating tayo sa punto
ng kung paano ang Kristiyano naliligtas. Pakilabas yung John 3:8. Okay? Tingnan niyo po ito, isa ito sa paliwanag kung bakit ang Yoma o ang Banal na Espiritu katulad ng isang simoy ng hangin. John 3:8. Okay? Yan, nandyan, nakalagay, di ba? Ang hangin, humihip ang hangin kung saan ito ibig. Di mo siya makukontrol. Katulad may bagyo, di ba? Kung saan niya dadaan. Nadait, na Katanduanes, na ano yung pinakadulo ng ating bansa? Yung walang natitirang bahay doon, puro bato. Ayun, kasi bagyuhin yung lugar na yon. Bakit? Ang hangin, hindi mo, naririnig mo siya. Di ba? Nararamdaman mo kasi yung mga hangin, humahapay, yung lumilipad nga yun. Nung ako po ay inabot dyan sa may Port Bonifacio ng signal number 4, ang motor di talaga kayang tumayo. Ang dami namin kung pwersa, yung lakas ng hangin, tinutumba talaga kami. Ang ginawa namin, ginili namin yung motor. Wala kang magagawa sa kapangyarihan ng hangin. Dalawa pa umahawak ng hangin. The power of the Spirit and the power of this world. Kay Satanas yun, okay? Sa mundo. Kasi sabi niya doon, power of this world. Now, dito po, sabi, humihip ang hangin kung saan ito ibig at narinig mo ang ugong nito. Sa mga Kristiyano na, kailan nyo huling narinig ang ugong o ang still small voice ng Holy Spirit? Kaya kung bakit minsan ako rin, iling ko sa Panginoon, saan ako nagkamali? Bakit may mga kabataang dumarating? Naturoan naman sila ng Bible, pero bakit dumarating na parang wala na silang naririnig at wala na silang nararamdaman tungkol sa banal na Espiritu? Pero sabi ng verse, di ba? Mararamdaman mo kasi umuugong. Shhh, na ganun. Pero mayroon pong pangungusap ang banal na Espiritu na ikaw lang ang nakakaalam at ang salita niya. The reason siguro kung bakit di natin madalas naririnig ang pagparamdam ng banal na Espiritu, hindi na natin nabubuksan ang salita ng Diyos. Isang sagot siguro yan eh. Well, may mga pinagdadaanan tayo, mga bagay na ang hirap intindihin, napakabigat. Ang di nyo ba alam na ang tumutulong yan? Wala ang Panginoon ngayon eh. Sino ang kasama natin? Ay ang Banal na Espiritu eh. Siya po ang gumagawa noon. Dahil nung bago umakit ang Panginoon, sabi niya, huwag kayong mag-alala. I will send you another comforter. Pag sinabing comforter, nandun lahat, di ba? Pag kayo hirap na hirap sa inyong, nakakain kayo na marami, saan kayo tumatakbo? Sa comfort room, di ba? Pagdating doon, talagang, grabe ang buwelo mo. Ganon din po ang ibig sabihin ng comfort na sinasabi ng Holy Spirit. Mas magaling ito sapagkat mas makapangyarihan siya. Ang sabi ng ating binasa kanina, na isang meaning nito, ang ibig sabihin ng breath of the Spirit o the breath of God ay ang kapangyarihan ng Espiritu, kaya niyang magbago ng damdamin. Di ba? Yun ang isang kapangyarihan niya eh. Kaya di ba pag, dito lang sa flesh lang, sa laman lang, pag medyo masama talaga tiyan mo, ba nakakain ka ng masama, pagka nailabas mo yun sa comfort room na yun, diba? Ang sarap ng pakiramdam. Ilalo na po ito, makapangyarihan nito. Sabi dito, okay, hindi mo rin ito, di ba, sabi diyan, hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling. Di ba? May time na sobra-sobra ang nararamdaman mong emotion na, Lord, ginagawa ko naman po ang lahat best para sa aking family. Bakit po nangyayari? May nais ang Banal na Espiritong ituro sa atin. Saan nanggagaling itong mga pressure na ito? Di ba? Kung ating aaralin ang todo po ito, di ba? Dahil ikaw ay ginto ng Panginoon. Are you with me? Kung ginto ka ng Diyos, para maalis yung pagkakalawang nito, pag-itim nito, ang gagawin ng Panginoon, aapuyan ka ng sobra-sobra. Para malaman mo na yung mga bagay na nangyayaring ito, nag-aalis ng mga deformities, ng mga pagdududa, nag-aalis ito ng mga mahinang pananampalataya, at nung nakita mo kung bakit ka dumadaan doon, Lord, salamat, pag nalagpasan ko ito, Panginoon, ayon sa tulong mo, Banal na Espiritu, dahil ikaw ang buhay, ikaw nagbibigay ng lakas at kapangyarihan, ikaw nagbibigay sa akin ng, sinabi nyo kaninang word na, hindi ko nakalimutan. Yung Acts 1:8,
nagiging tayong mga manhid. Di ba? Alam niyo, yung pagmamanhid na yun, hindi mo kaya yun. Nagiging manhid lang tayo because of the power of the Holy Spirit. Na kahit sobrang gutom mo, na kahit sobrang inaapi ka na, nakangiti ka at sabi mo, Lord, sana maintindihan mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yan yung manhid na ginagamit at binibigay sa atin ng Holy Spirit. Okay, sabi niya dito, ay kung saan tutungo, ganon ang bawat isang, ano daw? Ang bawat isang pinanganak sa Espiritu Santo ng Diyos. You are born again, sent from above. Kaya sabi niya, I will send you another comforter from above, at kayo ay naligtas. Yun yung kapangyarihan ninyo kung ba't nalalagpasan nyo yung sobrang init ng problemang yon, at dahil po yun sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos. Naunawaan po ba natin? Okay, so ito pong ibig sabihin nito, dyan sa verse 2 ay parang air in motion. Sa physics yata yan, okay? The rushing mighty wind. Okay? At dito natin nakita ito sa verse 8 na ito, ang tatlong pagpapahiwatig ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay hangin, okay? Air, wind, at breath. Okay, so yun po ang tatlong nakita natin. Number 1, ating titingnan, ang kahalagahan nito. The value of the wind. Alam natin na makapangyarihan ang banal na Espiritu, di ba? Sovereign siya. So, ang napakamahalaga dito, kailangan natin sa buhay. Bakit po? O, dito tayo pag-isip ng maigi. Okay? Bakit sinabing kailangan ito at essential ito sa buhay natin ang kahalagahan ng banal na Espiritu? Nararamdaman mo siya, di mo siya nakikita, di mo rin alam kung saan siya tungo, at di mo rin alam kung saan ang galing. Okay? Bigla itong pinadadala ng Panginoon sa mga ipinanganak mula sa langit. Sent from above. Anaten. Okay? Born again na tinatawag. Una, mapansin natin sa creation. Okay, di ba? Kinikita ko sa inyo kanina, sa creation, naggawa ang Diyos ng lupa at itanyuan niya ito at hilingahan niya. Essential po ito sapagkat doon sa creation, naging siyang buhay na kaluluwa at ang buhay na ito mula sa Diyos. Hindi po yan mula sa kung saan, kundi mismo galing sa Diyos, ang Espiritong ito. Kaya po ang tao ay three part. Body, soul, and spirit. Pag minsan, di ba, yung minsan pag nagagalit yung tao, wala kang kaluluwa. Diba? Hindi naman totoo yun kasi tayo po ay composed of three. At dito ay, ito po yung take note niyo. Isulat niyo po sa Bible niyo para hindi makalimutan. Okay? Kung ang creation ay mahalaga ang paghinga ng Diyos, ng hangin. Kasi ang hangin ay espiritu, di ba? The Holy Spirit is God breath or simoy ng hangin. Number 1, depende po ito sa hangin ito. Ang buhay ay nakadepende. Are you listening? Ang buhay nakadepende sa hangin. Tama, hindi? Subukan mong, sige, pahabaan tayo ng hininga. Ipitin nyo ilong nyo at kayo hinga. 1 oras, kaya nyo? Kaya nyo 1 oras? Wow, ang galing. Di ba? Wind, air, is essential into life. Mahalaga sa buhay. Bakit? Subukan mong hindi ka hinga sa 1 oras, patay ka. Kaya dito po, sa creation, naghinga ang Diyos, ang banal na Espiritu binigay sa atin, at dito na ngayon naintindihan natin na ang buhay Kristiyano, are you listening? Kung ang buhay nakadepende sa hangin, kayo at akong Kristiyano, nakadepende pala tayo ang buhay natin sa saan? Sa hangin. Aling hangin yon? Kristiyano ka na. Ano ang inaasahan mo para mabuhay ka? Hindi talaga ako marunong magturo. Hindi nila intindihan. Kung ang buhay nakadepende sa hangin, pag hindi ka huminga, papatay ka eh. Ang Kristiyano ang nakadepende sa bakit? Andoon ang hangin sa Holy Spirit. Tama? The Holy Spirit is God breath. Okay na po? Sa conversion natin, yung kanina, okay? Kaya dito, kung ang buhay nating Kristiyano nakadepende sa Espiritu bilang simoy ng hangin para mabuhay tayo, okay? Ay mayroon pong kapangyarihan ang hangin na ito. Pwede kang bigyan
ng buhay na ang buhay na ito nakaidepende lamang sa Espiritu Santo. Pag wala pala ang Espiritu Santo sa buhay ng Kristiyano, ano ang Kristiyanong ito? Buhay o patay? Patay spiritually. O naunawa na po ba natin? Ang Acts chapter 2. That is the breath of God. Kaya wag silang magyayabang, Kristiyano man ngayon, ay sa bahay lang ako, okay lang ako. Patay na po sila. You know what? Ang buhay Kristiyano, sasabihin mo sa kanila, ang buhay Kristiyano, nakadepende sa Holy Spirit. Kasi hangin yun eh. Subukan mo ang kangihinga. Di ko kaya. So therefore, kung nakadepende ang buhay ng tao sa hangin, hindi ang Kristiyano mabubuhay na wala ang Holy Spirit eh. Tandaan niyo po yan. Pwede tayong magpatuloy dito, simba, kantan, preaching, pukpok sa pulpit. Pero kung wala ang Espiritu ng Diyos, patay lahat yan eh. Amen po ba? Yan po ang katotohanan eh. Kaya huwag niyo sabihin na, basta ako, Christian, okay lang ako kahit di ako nagsisimba. Okay, no problem. Ito ang katotohanan. Pag-aralan niyo maigi mga kapatid. Kaya dito po, doon sa conversion natin, doon sa John 3:8, ipinanganak tayo ng Espiritu Santo. Kaya pala tayo ipinganak sa family ng Diyos kasi andun hinihinga natin ang Holy Spirit. Every day, paggising mo, Lord, thank you sa banal na Espiritu na nagbigay sa akin ng pagtayo. Pagkatapos doon, bubuksan mo na yung mga messages. Sana yung message ng Panginoon ang ating inuuna. Okay? Sa dito po ay, sabi niyo doon, humiihip ang hangin. Kasi may sarili siyang desisyon eh. Umiihip ang hangin kung saan ito nais, di ba? Kung saan siya magpapalago ng isang Kristiyano, nandoon siya. Paano yung ayaw, Pastor? Tingnan niyo po, pakibalik yung verse 18 ng John 3. Ayan, di ba? Umiip ang hangin kung saan ito ibig. Paano kung ayaw ng tao? Buhay naman siya, Pastor eh. Sigurado ka, buhay yan? No. Diba? At narinig mo ang ugong nito. Narinig mo yung kanyang pagbibigay sa iyo ng mga wisdom habang nagde-devotion ka eh. Kaya paglabas mo, habang nagsasalita ka, yung mga tao narinig, wow, ang sarap naman nung sinabi niya. Hindi yung kaaga-aga. Iba na yung naririnig natin. Hindi Holy Spirit ang nangunguna sa kanya. Baka hindi holy. Anong klaseng spirit? Ano? O kayo magsalita. Pag hindi Holy Spirit ang nangunguna, ano ang nangunguna sa kanya? Lumaki ako sa Kamsur. Ang sabi doon ng mga matatanda, may marumpot kang espiritu. Alam niyo marumpot? Masama yan eh. Okay. So, pangatlo, sabi niya doon, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling. May time, mga kapatid, kailangan mo ang comfort. Ito na. Di ba, yung isa may, mga kapatid tayong may nawalang mahal sa buhay. Alam niyo yung comfort na yon, hindi mo yung kaya. Kahit kapatid ka niya, kahit tatay ka niya, hindi mo kayang i-comfort yan, not unless the Holy Spirit give the right spirit. Sabi ba ni David, Lord, restore unto me the joy. Kasi wala na siyang kagalakan nung time na yun eh. Only the Holy Spirit. Sabi niya doon, huwag mong alisin sa akin ang, ano nga ba sabi niya doon? Basta parang yun lang naalala ko. Huwag mong alisin sa akin ang kagalakan ng Espiritu. Okay. Now, dito po tayo sa pangalawa. Mabilis lang ako hapon na eh. Okay. Baka mag-alasin ko, magreklamo na kayo. Number 2, tingnan natin yung bilis nito. Okay, ng hangin na to. Paano siya nagkakaroon ng power? Ano po? Naging powerful pa doon sa bilis na ito. Sa paanong paraan? Yung tinatawag na aerodynamics, di ba? May mga sasakyan ngayon na parang aeroplano.
Pag na-set up mo na yung lamig, temperature niya sa loob, pag nag-init na yung mga tao, pag nadagdagan yung tao sa loob, automatic yun, magdadagdag siya ng lamig. Okay? Aerodynamics, kumbaga, automatic siya. So therefore, dahil persona ang Holy Spirit, siya po ang mag-guide, maglilid, magtiteach doon sa taong nandoon nakalugmok sa napakalaking problema. Kailan ang duration? Okay. Letter B. Saan ang duration nito? Okay. Sabi doon ang verse 2. Balikan natin ang Acts chapter 2. Sabi doon, okay. Nasa na, chapter 4 na kaagad. Advance yung aking Bible. Chapter 2 verse 2 ang sabi, And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind. Yun yung kapangyarihan niya, yung kanyang velocity. And it filled, ano po yun? Yun po ang aking prayer. Magmula sa akin, sa mga pamilyang narito, sapagkat pag punong-puno kayo ng Espiritu Santo ng Diyos, naglalakad lang kayo. Yung aura, yung glory ng Diyos na dumapo sa atin, yung presence ng Holy Spirit pa lang. Sasabihin ko po sa inyo, hindi na tayo kailangan magbukas ng ating bibig. Sapagkat yung presence ng Holy Spirit sa atin, sapat na yon para magkaroon sila ng simoy ng hangin na sila'y wow, ang sarap ng simoy ng hangin. Saan natin ito nakikita? Pag yun pong patapos na ang summer at ang ganda na ng hangin na, abagat ba ang tawag doon? Okay, breeze na yan, yung maganda na ang simoy ng hangin. Anyway, at dito po ay, sabi ng verse 2, napuno ang silid, okay, filled all the house where they were sitting. Kung lahat pala tayo, mga kapatid, ang Espiritu ay hindi malungkot at siya po ay active, may kapangyarihan siya, at puno lahat ang, hindi natin kailangan na magpumilit. Because the power of the Holy Spirit, sapat na para yung tayo gagawin niyang motor o magnet sa kanila, kasi ang motor naman pinapatag mo ng magnet eh. Di ba? Tayo yung parang magnet sa kanila na hindi pa tayo nagbubukas ng ating mga bibig. Na-attract na sila. Na-attract sila doon sa simoy, doon sa atmosphere, doon sa presence ng Espiritu ng Diyos na nasa atin. Hari nawa, yun po ang ating prayer, na bumaba sa lugar na ito at punuin ng banal na Espiritu ang bawat isa nang sa gayon. Hindi mo man kailangan mag-preach dyan sa kalsada. Yung presensya ng banal na Espiritu naglalakad ka, sapat na para maanggihan sila, ma-attract sila, mamagnet sila sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naniniwala po ba kayo dito? Yun lang po ang isang nakita ko dyan na word, na puno ang silid. Kung napuno ang silid ng presence ng Holy Spirit at yung puso natin mai-correct, maisaayos ang tuno sa Panginoon at mapuno rin bawat isa sa atin. Sa Acts chapter 2, nagsalita ng iba-ibang wika. Pero mga kapatid, sa panahon natin, hindi natin kailangan yon. Siguro, ay maririnig nila ang papuring walang hanggan at pag narinig ito ng mga taong nasa paligid natin, magpupuri din sila dahil doon sa presence ng Espiritu ng Diyos na iisa, dala natin at papunta sa kanila. Yun po ang isang makita natin dyan. It filled the house and each of them, bawat isa sa atin, kung ating hilingin, Lord, hindi naman po siguro masama humingi kami, Panginoon. At sabi nyo sa John 14:14, ano man ang inyong kailangan ay humingi kayo at aking ibibigay. Ay humingi tayo, Lord, punuin nyo kami ng banal na Espiritu at hindi malungkot sa aming buhay, kundi na ang kanyang presence sa buo sa amin, sa buong simbahan, ay makita at maramdaman naman nasa labas upang nang sa ganon ay ang glory at ang kapangyarihan mo makita nila, sukat na sila magpupuri, magpapasalamat sa Diyos na mayroon pa sa lugar na ito ng mga inaalihan ng banal na Espiritu. Hindi inaalihan ng masamang Espiritu. Okay po ba yun? Okay, so that is the point number 2 na yung velocity, yung speed ng hangin. Now, dito na po tayo doon sa the direction. Saan ba patungo ito? Nung ipinanganak tayo ng Espiritu Santo, saan tayo patungo? Saan tayo papunta? Ang Biblia po, laging nag-ulit-ulit, inuulit sa Bible, napakahalaga, ay nandoon po yung direction ng hangin. Di ba? So, ang narinig na ito, at alam nyo na ito, 4 lang naman ang direction ng hangin sa Pilipinas. Di ba? Yung
Doon nagsimula yung news. North, East, West, South. Kasi news, di ba? Pero unahin natin yung East. Okay? Buksan natin ang Exodus chapter 10 verse 13. Saan ba papunta tayo nung tayo'y pinanganak sa Espiritu? Pinuntahan tayo ng Banal na Espiritu at ang kapangyarihan niya, naging tayong mula sa langit, ang ating kaligtasan, naging tayong born again from above, natin. Sabi ng John chapter 3, ay ang Banal na Espiritu ang siyang nagbibigay ng direction sa buhay natin. Kaya magtataka ka, Pastor, paano yung mga backslide? May pag-asa naman yun kasi mga prodigals lang naman yan eh. Ang kailangan lang nila magdesisyon. Nalulungkot na ang Banal na Espiritu sa buhay niya kasi wala na eh, papunta niya, puro panlubog. Pinunta niya yung magsasaka ng baboy, nalugi dahil sa kanya. Oh, please, wag niyo sasabihin na pinaparinggan ko kayo, please. Nagkukwento lang ako ng prodigal son. Yung mga kaibigan niya mayayaman, iniwanan na siya kasi wala na siyang pera. Ang purpose, ibig sabihin ng kwento ng parable is only a parable upang malaman ng ating mga nakikinig at nanampalataya sa Panginoon, may patutunguhan ang mga prodigals pag hindi sila nagbago. Di po ba? Kasalanan ba natin? Hindi rin po. Bakit? Tingnan nyo maigi Mayaman ang tatay niya. Ang yaman-yaman nila, may mga tauhan sila. Ay bakit sabi niya, akin na. Akin naman yan eh. Kaysa mamatay ka pa, baka di ko pa makuha. At ang ginawa niya nung mahawakan na niya, at sa kalagayan natin ngayon, dahil may mga kakayahan na tayo, pag nagsabi ako ng kayang people, may tatamaan talaga eh. Pasensya na, di ba? May kakayahan na, nagtatrabaho na eh. Bisa magsasalita na eh. Ako lang, sa buhay ko, boss, may anak buhay na ako eh. Babay na sa inyo. Totoo naman yon. Sabi ni prodigal, di ba? Mayaman ka naman, tayo, akin na, kakastuhin ko na, akin yan eh. Nagtrabaho siya, nilustay niya, at nung naubos na, doon nagsisimula ang, ano yung word na, nagkakaroon ng devastation, puro D yun eh. Disgrasya, ano ba, lahat ng letter D. Destroy, ano pa, lahat ng letter D. Daldalan niya na doon. Bakit wala na po yung Holy Spirit doon eh? Ang nangunguna na doon, yung sarili na lang niya, patay na po yung Espiritu Santo sa kanya, at buhay pa siya pero para na siyang zombie. Wala na po siyang leading. Ang kanyang kaisipan, disorganized. Yung kanyang mga plano, wala na. Wala na siyang gamit eh. Kaya nga ang ginagawa niya, kung napansin niyo mga kapatid, aralin niyo maigi ang prodigal son, kinakain niya, hindi naman sa tamang pagkain. Samantalang ang yaman-yaman ng Panginoon, ang Ama natin, ang yaman-yaman ng kanyang tatay. Bakit nagmamatigas siya? Arilisin eh. Kasi iniisip niya, may dala siyang baon na pera, may kapangyarihan siya. Ang di niya alam, ubus na. Darating, kaya mga kapatid, ay isa lang maganda doon sa prodigal. Nung napansin niya, sabi niya, ang mga alaga namin, kasambahay namin sa tahanan ng tatay ko, may damit, ang gaganda, may singsing, may tsinelas, ang sarap ng pagkain, prutas na lang, buhay na. Samantala ako rito, mamamatay ako sa lamig, katabi ko rito, mainit nga yung baboy, ang baho naman, di ba? Kaya yun po ang, nasana po, magdesisyon sila. Kailangan natin ipag-pray sila. Alam niyo kung bakit yung prodigal father, di ba, kaya siya, pagtalikod pala ng anak niya, nakagano na, nagpipray na siya. Sana pagdating sa kanto, magbago isip niya. Sana doon sa kinalalagyan niya, katukin siya ng Holy Spirit. Amen! Ganun po ang ating tingnan. Huwag nating tingnan. Kasi kaya yan nilalag atin kasi na-open. Wala po yun sa usapan. Sapagkat ang Holy Spirit ang kanyang pinasama ang loob. Hindi tayo ang dahilan. Siya mismo ang nag-reject doon sa kapangyarihan nga sa kanya. Inalis niya sa kanya ang mana. Nilustay niya eh. Kasi akala niya kaya na niya eh. Di ba? Wala siyang pakialam doon sa hawak niya ito. Ang gusto niya waldasin, ubusin, pasikatin ang saya sarili. Yun ang di niya alam. Kaya dito po, sabi ng verse 13, okay, October, Exodus 10:13, okay? Yung kinapupuntahan ng mga taong patay na, wala na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa kanila, nagiging distraction, disaster siguro, siya lang naman yon. Ano ba sabi ko sa inyo kanina?
nadidevaluate, di ba? Wala na siyang halaga eh. Anak siya ng mayaman, tapos parang anak na siya ng baboy. Devaluated na siya eh. Di ba? So lahat ng di nandoon na sa kanya, dead spiritually. Buhay siya pero dead spiritually siya. Lahat literally nandoon. Kahit anong gawin niya, devastation. Okay? So dito ay, sabi ng Exodus chapter 10 verse 13, okay. And Moses stretched forth his rod over the land of Egypt, and the Lord brought the east wind. Umpisa natin sa east, di ba? At ang east wind na ito upon the land all the day and all the night and day. Okay? And when it was morning, the east wind brought, ano daw? Disaster. Destroy. Kaya wag po nating pagmalaki na matatalino tayo. Pag nawala ang init, ang power, ang dynamo ng Holy Spirit sa buhay natin, na siya ang ating hininga, siya ang ating hangin, mamamatay ka pag hindi ka huminga. Pag wala ang Espiritu Santo, mamamatay ka rin. Ang yabang-yabang natin. Nagpadala ang Diyos ng east pa lang yan ha, isang hangin pa lang. Okay? At sabi dito ay, nung buong gabi at nang mag-umaga ay dinala ng hangin amihan. Amihan pala sa Tagalog, ang mga balang. Sumasakay ba kayo ng amihan bus? Nadamay tuloy. Okay. Medyo maganda ang pangalan pero yun pala ang ibig sabihin. Amihan or east wind ay hindi maganda sa buhay ng Kristiyano. Huwag niyong papatayin, huwag niyong bubuhusan ang apoy, ang motor na nagpapatakbo ng buhay natin. Ang hanging ating inihinga, huwag niyong susupilin sapagkat nandoon ang ating buhay na Kristiyano. Eh kung ikaw nga ayaw mo huminga, mamamatay ka eh. Huwag niyong susupilin ang banal na Espiritu dahil yun ang buhay natin. Okay po ba? Naunawaan po ba? Iwanan ko na to. Okay, next. Dahil tayo po ay tapos na sa Exodus 10:13, ito po ay distraction. Kaya sabi nung dyan, dumarating ang hangin, hindi mo alam kung saan niya gusto. Baka, isang araw, minsan pag may kakilala kayo, paalalahanan niyo lang na may pagmamahal, please. Huwag niyong pagalitan. Baka naman, alam mo naman, ang east wind o amihan, baka magpadala ang Diyos ng distraction. Amen po ba? Amen po ba? Paalalahanan niyo ang mga mahal natin sa buhay. Sunod po ay West Avenue. Hindi. Yung west na hangin. Hindi ko alam kung ang Tagalog ng west. Sino mga forecaster dito? Ano ang Tagalog ng west na hangin? Kanluran? Okay, so at least mayroon palang nakakalam. So, ang kanluran ay Exodus chapter 10 verse 19. Ito yung opposite ng kontra ng east. Okay na po Kakontra ng east ang West Philippine. Palapense. Okay. Kasi baka antukin pa kayo eh. Ibig sabihin po, ang opposite ay nagsisiparate. Hindi man pwedeng i-separate ang West Philippine sa atin yan eh. Anyway, ang isa pa pong direction ng Exodus 10:19, it purifies. Bakit inihiwalay ka? Mga kapatid, naalala nyo nung tayo niligtas ng Diyos? Mula doon sa ating basurahang lugar, tayo'y makasalanan, nandoon ang dumi, putik, kinuha ka ng Diyos at ikaw ay isiniparate para ikaw ay hugasan. Amen? Hinugasan ka ng Panginoon para maalis ka doon sa lusak ng kasalanan. Binayaran ni Kristo at hinugasan ka ng dugo niya. Tayo ngayon ay separated from the darkness of sin at tayo ay naging mga banal sa mata ng Diyos. Amen? So ito po yung tinatawag na west wind. Exodus 19, ang sabi rito, pinababalik ng Panginoon ang isang napakalakas na hanging habagat naman, okay, na siyang tumatangay sa mga Amen! Isang paalala, pag may kakilala kayo, baka naman, yung inaasahan mo, yung ipinagmamalaki mo, yung kapit mo, ano mang pinagmamalaki, baka ihangin. Anong hangin to? Hangin? Amen!
Iyan nyo, aralin nyo po, pwede nyo ituro yan eh. Sabi dito, pinabalik ng Panginoon isang napakalakas, powerful, in the presence of the Holy Spirit, wala kang magagawa. Makapangyarihan yan. Okay? Hangin na bagat na siyang tumatangay sa mga distraction. Amen! Inaalis po ng hangin ito ang mga kasamaan. Distraction, balang, ano pa? Okay? At itinataboy ito sa dagat na pula, walang natira kahit isa. Okay? Sa buong nasa sakaupan ng Ehipto, ano po ang pinapakita ng hangin itong west o habagat? Mayroon tayong comfort na sa kabila na siya ay nadala ng east, yung distraction sa kanyang buhay. Lord, ipadala mo ang hangin, ano ito? Habagat. Diga? Habagatin mo ang tao ito upang magkaroon po siya ng purification sa kanyang sarili. Makilala niya ang kanyang pagkakamali doon sa babuyan. Mabaho, malamig, walang pag-ibig. Kasama niya yung mga baboy. At dito po ay iko-comfort siya ng Holy Spirit. I-pray natin sila. The Comforter will comfort them at mararamdaman niya, ako, nandito ako sa lugar ng ganitong malamig. Pero sa bahay ng aking ama, mainit doon, kahit kaaway mo siya, kinakamayan ka, giningitian ka. Amen! Yan po ang pinapalihi kita dito sa Exodus 10 verse 19. Doon tayo sa pangatlo. Malapit na tayo mag-alas 5, magtatapos na po tayo. The north wind. Ito yung mga taga-north. Okay, Ezekiel 37. Okay. From verse 21 to 27. Ezekiel 37. Pakilabas po. Okay, ano naman po ito? Ezekiel na ito. Okay. Ezekiel 37, verse 21. Yan. At sasabihin mo sa kanila, ganito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Okay po, sabi ng Diyos. Thus saith the Lord, sabi ng Bible. Narito aking kukunin ang mga anak ng Israel mula sa mga bansa na kanilang pinapuunan at titipunin ko sila sa lahat ng dako at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain. Yung pangako na ibibigay yung pangako ng Diyos. Okay? Sa mga nangangako o sa mga pinangako ng Diyos ay nag-aasa tayo. Next. Okay? Verse 22. Gagawin ko silang isang bansa na lupain sa mga bundok ng Israel at isang hari ang mag-ari sa kanilang lahat. Hindi sila magiging dalawang bansa at hindi may mahahati sa dalawang karin. Ibig sabihin mayroong unity. Pag ang banal na Espiritu lumukob sa ating lahat, nagkakaisa tayo sa isang layunin, sa isang sulwining, sa isang pagdadala ng kaluluwa at anumang mga project natin, nagkakaisa tayo doon. Ayon po sa verse na ito. Next verse. 23 hanggang 27 yan. Okay? Hindi na sila durungisan ang kanilang sarili ng mga Diyos-Diyosan. Okay? Hindi na po tayo. Ibig sabihin, nagbabago na siya, di ba? From prodigal, ay nagbabago na ang kanyang anyo. Nagpadala ang Diyos ng hangin ito para ikaw ay, siguro na naginip siya. At habang may nahawakan siya, naalala niya. Ang Diyos ang nagpapabalik sa kanya. Okay, sabi niya doon, ay nakasuklasyon na bagay o ang mga anumang kanilang mga pagsuway, kundi aking ililigtas sila sa pagtalikod. O ito po, aayusin yung inyong pagtatalikod sa Diyos, yung inyong pagiging prodigal ay pababalikin kayo. Diyos pa rin pala ang may gawa nito, ang banal na Espiritu pa rin pala, ang hangin gumagawa ng parang ito. Okay? Sabi dyan, kundi ililigtas sila sa lahat ng pagtalikod, sa kanilang ipinagkasala at lilinisin ko sila. 3 things na ginawa. Ibabalik, lilinisin. Okay? At kasabi dyan, ililigtas. At linisin sa gayoy magiging ano daw? Babalik ang dating fellowship nila. Okay? At magiging kanila ang katulad ngayon. Nag-claim kayo, Kristiyano ka? Yes, because Christ in me and you are in Christ. That's the same. Next verse. Okay? 24. At ang aking lingkod na si David ay magiging hari nila at sila'y magkakaroon ng isang pastor, sunod nila ang aking mga batas at maging maingat sa pagtupad ng aking mga tuntunin. At may pastol dyan, Old Testament yan, di ba? Siguro pwedeng apply sa atin. Verse 25. Okay? Sila'y maninirahan sa lupa'y natitira ng iyong mga ninuno sa aking binigay kay Jacob. Yun yung pangako na matatamasa natin na ipinaha sa ating mga naunang mga Kristiyanong magulang. Okay? Sila ay kanilang mga anak at ang mga anak na kanilang
anak ay tataan doon at magpakailanman si David ang aking lingkod ay magiging kanilang pinuno, magpakailanman. 26, dalawa na lang. Makikipagtipan ako ng, eto na po yung una. Sabi niya, I will make a covenant of, sa kanila ito'y magiging tipan na walang hanggan, sa kanila sila ay aking pagpapalain, okay, at pararamihin, at ilalagay ko ang aking sanctuary sa gitna, magpakailanman. Yung magkakaroon ng unity sa pag-worship. Okay? 27. Ang aking tirahanda ko ay magiging kasama nila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Ano po ang tinapakita dito po, mga patik? Yung bayan ng Israel, na kung saan nagkakakalat-kalat dahil sa katigasan ng ulo nila, ibabalik ng Diyos ang springtime. Okay? Ano po ang spring sa ibang bansa? Kasi may spring ba tayo? Tagsibol, di ba? Yung Mayo, tagbunga. Tagbulaklak pala. Flores di Mayo. Okay, Flores di Mayo. Springtime, tagsibol. Ano ba ang pinapakita nito sa buhay ng Kristiyano? Kung ang banal na Espiritu, okay, ay siyang ating buhay, ang ating hininga bilang Kristiyano, okay, dito po ay ibabalik ng Diyos nung nagkasala ang isang anak niya, ibabalik niya. Hindi na sila magiging dalawang bansa, magkakaisa sila, at ito po ay magsisimula ang muling pagsibol. Pag nagtatagsibol na, di ba, pag tagbulaklak na, maamoy mo yung simoy ng hangin ay ano daw? Mabango. Ibig sabihin, maganda ang espiritu ng bawat isa sa atin. Kung magkakaganon, mga kapatid, pag iisang espiritu natin, lahat tayo ay mayroong revival na tinatawag. Ang banal na espiritu ang namumuno sa bawat puso natin. Wala sa ating isa mang backslider, walang isa namang na-open, sapagkat pinagkaisa ng Diyos sa ating mga puso, nangunguna ang banal na espiritu na siyang kapangyarihan, na siyang ating motor, na siyang ating hininga, at tayo'y nabubuhay na mayroong magandang tagsibol, nagtatagbulaglak. Ibig sabihin, nagsisimula na yung tag-ulan-ulan nito. Okay? Yung mga bitak-bitak nagsasarado na. At dito po sa panghuli, yung hanging south. Okay? Nandoon naman po ito sa Song of Solomon 4:16. Okay? Kung tama ang aking pagkasulat. Ito yung tinatawag na summertime. Bakasyon o pahinga. Okay? Song of Solomon 4:16. Okay? Yan. Una pa kando mo aking sinta, kakit-akit ang tulay, ang ating gan ay gantian. Tama ba ito? Okay. Ito yung magpapahinga sila o mag-vacation sa mga estudyante. Ano po? The Lord was ano po, yung sabi ng John chapter 14 verse 22, kung ilabas din natin ito, okay, na ang ating buhay, John 14:22, na ang buhay natin, okay, John 14:22, okay, hindi ay nagsabi sa kanya, Panginoon, paano mong ihayag ang iyong sarili sa amin at hindi sa libutan? Yung mga disipulo nung time na ito sa upper room, nung sila ay magkakaroon ng Santa Cena, tinanong sila ng isang disipulo, parang si Judas na nagsabi, Panginoon, ba't sa amin mo lang ito sinasabi at bakit hindi sa lahat? Nakukuha niyo ba ibig sabihin? Sabi ng 14 ng John, sabi niya, ang hangin, mayroong sariling gusto pupuntahan, pero di natin kayang kontrolin kung saan niya gusto pumunta, di ba? Sabi doon sa ating binuksan ng John na tungkol sa hangin. Ang banal na espiritu na parang hangin, okay, ay mayroon po itong kagustuhan sa buhay natin na hindi natin ito makukontrol kung saan niya gustong dadapo at kung sino ang kanyang i-revive, kung sino ang kanyang iaayos ang espiritual na kalagayan. At ang sabi po dito sa binasa natin, and ganun din po ang ating buhay. Okay? Kailangan natin ang north wind sapagkat ang daming adversity at trial sa buhay natin na itong mga experiensyang ito will work and it will produce the peaceable fruit of righteousness. Kaya tinatanong si Panginoong Jesucristo ng mga disipulo, bakit saan mo lang ito sinasabi? Ba't hindi sa lahat ng tao? Kasi ang gusto ng banal na espiritu, yung kanilang niyang mga mahal ang nakakaalam kung sino siya sa buhay ng tao. Nakuha po natin? Hindi lahat ng tao inaalihan ng banal na espiritu. Okay, recently lang, di ba?
Biruin mo, teacher na niya, hindi niya na iginalang. At napatay pa, ayon sa balita. Sa palagay niyo, sinong espiritu ang nakalukob sa taong yon? Grabe ka naman, Pastor, judgmental ka. Wala tayong pwedeng ipaliwanag doon eh. Dahil kung mayroon siyang Holy Spirit, hindi niya gagawin yon. Tama? Hindi niya gagawin yun eh. May takot siya sa Diyos. Lord, alam ko nandiyan ka. Hindi ko dapat gagawin to kasi nakatatanda yan sa akin at saka pangalawang magulang ko. Ba't ginawa niya yon? Ibig sabihin, hindi banal na espiritu ang naninirahan sa puso niya, kundi ang masamang espiritu ng galit. Hatred. Dahil sa simpleng pagsita. Now, sabi doon, all the beautiful of our life. Sabi doon sa Song of Solomon, inaalok niya yung kanyang kasintahan na, halika na, magpahinga na tayo at napakaganda. Sabi niyan, all the beautiful sa ating buhay, Kristyano, okay, magiging silang empty, unfruitful, walang bunga, kapag ka ang banal na espiritu ay wala sa buhay natin. Kaya kahit anong gawin nating pagsisikap, kahit dumami man tayo ng napakaraming taong umaaten, kung sila po ay hindi pa kilala nila ang banal na espiritu, hindi pa tayo tiyak na tayo ay pinapadala ng Panginoon sa kanyang napakagandang fellowship. Na parang sabi niya sa Song of Solomon, ang sabi kanina sa Sunday School, di ba? Na ang Panginoon ang nobyo, ang church ang bride. Kaya inag-aalok ito ng magnobyong ito na, alika na, pahinga na tayo sa bed. Kaya doon po sa North Wind, sabi ng Song of Solomon 4:16, it is a summertime or vacation. Pahinga. Okay? Kaya yung mga doon ay maganda na po ang kalagayan sa pahinga na sila. Now dito po ano pa ang magiging application natin? Magiging maliit ito para sa Diyos upang yung kanyang galak, ang galak ng Diyos sa kanyang puso na there must be a north wind sa buhay ng mga Kristiyano as well as the south. Kasi yung south, yung north, yan yung nagsiseparate sa atin mula dun sa pagkakasala at pagkakamali, di ba? Yung north wind na pinapadala ayon sa Ezekiel 37 verse 27, na itong tagsibol sa buhay ng isang Kristiyano, nalalaman niya na, Lord, ang dami ko po lang pagkukulang at pagkakamali sa iyo. Ang tagal ko nang dinapansin, ako pala ay lumalayo sa iyo. Yun po yung time na nagsibol na ang banal na espiritu, ang simoy ng hangin kanyang nalalanghap, nagbibigay sa kanya ng pagbabalik o pagkakaroon revival dahil po doon sa south wind na pinapadala o north wind na pinapadala sa kanya ayon sa Ezekiel. Pagdating doon sa south, nagkaroon na po sila ng magandang fellowship ng Panginoon. Ang sabi doon sa John 14 verse 23, okay? Pakilabas mo yung John 14:23. Okay? If a person true loves, okay? Yan po na mapapapansin natin dyan. Kapag ang tao ay totoong mahal ang Panginoon o ang banal na espiritu, okay? He will keep God's word. Di ba? Pag mahal mo talaga ang Panginoon, talagang lagi mo siyang binubuksan ng Biblia. Pero pag ang pagtrato mo sa Diyos ay 50-50, pag maisip mo mamaya, okay. Bukas, hindi. Kinabukasan ulit, hindi. Kinabukasan, okay. Ang tawag doon, ang trato mo sa iyong kasintahan, ang Panginoon, ganun lang. Okay. Kumbaga, okay lang. Okay. Sabi doon ng Biblia, if my Father will love him, he will come unto him. Di ba? Pag mahal tayo ng Diyos, pinapadalan tayo ng comforter, pinapadalan tayo ng hangin na ating mahihinga, sapagkat ang hangin ang buhay at ang banal na espiritu ang buhay ng Kristiyano. Kung wala ang espiritu sa ating buhay, patay na tayo, matagal na. Ibig sabihin, hindi na tayo nagpapangsyon ng tama sa harapan ng Diyos. Kasi patay na ang espiritu, malungkot na siya, hindi siya umaalis sa atin, pero tayo nagbigay sa kanya ng paraan para siya'y malungkot. Ibig sabihin, hindi na tayo humihinga ng tama. Kasi sabi ko sa inyo kanina, ang buhay ay nasa hangin. Pag hindi ka makahinga, gagamit ka ng oxygen. Pag nasa ilalim ka ng tubig o kaya nasa taas ka ng bundok, manipis na ang oxygen dyan eh. Kailangan mo ng hangin. Pero pag wala na yung oxygen na yun, mamamatay ka talaga kasi ang buhay ay nasa hangin. Kung ang hangin na ito ay, ang simoy ay ang banal na espiritu ng Diyos, kung wala na pala nagpapangsyon ng Espiritu Santo sa buhay mo, wala na rin po yung pagiging Kristiyano mo. Wala nang bunga, patay spiritual. At sabi ng John 14 verse 23, dito tayo magtatapos. Okay, sumagot si Jesus sa kanya,
kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin. Oh. Sino ang nagsasalita? Si Jesus. Okay. Oh. Sabi ni Jesus, I and my Father are one. Okay. Sabi doon, ang kanyang tutuparin ang aking salita. That's the second point. Sabi niya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya ay nino? Di ba? Siya at ang Ama. Okay. Mamahalin siya ng Ama. Okay. At kami, bakit sino yung kami? Sabi ni Jesus. Yung tao nagmamahal sa Ama, kami, sabi ni Jesus. Kaming dalawa ay, ano sabi niya? Yan po binabanggit doon sa kapag kayo ay mahal niyo ang Panginoon, gagawa ang Panginoon sa John 14, 1, 2, 3. Let not your heart be troubled. May problema ka, be not troubled. Mabigat ang dinadaanan mo. Let not your heart be troubled. Ye believe also in Jesus. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I will go to prepare a place for you. Diba? And if I go, verse 3. Verse 3 na. Naiwan ng verse 1. Verse 3. 3. At kung ako'y pumunta roon, ito na po maihanda ko ang isang lugar para sa inyo. Kaya pala siya nandun, kasi naghahanda siya ng lugar natin. Tama? Kasi, kaya ang Banal na Espiritu siya ang nasa puso natin ngayon, siya ang ating hininga, siya ating buhay. Pag nalungkot siya, lumalakad tayo, naghahanap buhay tayo, kumakanta tayo, pero patay tayo spiritual. Pero dahil mahal mo ang Panginoon, sabi ng Panginoon, ang nagmamahal sa akin ay minamahal ng Ama. Ipaghanda ko siya ng titirhan, at sabi niya rito, ako'y pupunta roon at maghanda ako ng isang lugar para sa inyo. Ako yan daw, babalik at kayo'y tatanggapin ko sa akin sa inyo upang kung nasaan ako naroon, nandoon kayo. Yan po ang pagiging born again. Ang hangin ang ikinabubuhay ng isang tao. Ang simoy ng hangin ay ang Banal na Espiritu. Okay, pakilabas ulit yun dyan. Ano yun? 3:14. Tama ba? 3:8. Jan 3:8. Di ba? Ito yun Jan 3:8. Umihip ang hangin kung saan ito ibig at narinig mo ang ugulit ngunit hindi mo nalaman kung saan ito nanggaling at kung saan tutungo. Ganun ang bawat isang ipinanganak. Nagkaroon ng pananampalataya kasi may Banal na Espiritong buhay sa buhay mo. Ang mga tao dyan na ayaw manampalataya at ayaw tumanggap ng Biblia, hindi pa po yan ipinanganak ng Espiritu. Patay pa yan espiritual. Okay po? Kaya, ang sabi doon sa ating conclusion, sabi doon, if a man love me, sabi ni Jesus, kung mahal ako ng isang tao, okay, mananatili siya sa aking salita. At anong sabi ng Panginoon? At pupunta kami sa Ama, at ang Ama ay mamahalin siya. Natutuwa ba kayo ng ating hininga ng buhay Kristiyano ay ang Banal na Espiritu? Ngayong naunawaan niya, bakit natin pinalulungkot? At para bang okay lang sa atin na may mga taong nalalaman natin na mali sila, patay na pala sila. Hindi pa natin sila sinasabihan, oy, patay ka na. Diba? Anong patay ito? Ang hininga mo, sa iyo na lang galingan, hindi na galing sa Espiritu. Okay pa? The Spirit, the Holy Spirit is wind, hangin. Ang hangin ang nagbibigay buhay sa tao, ang Banal na Espiritu nagbibigay buhay sa Kristiyano. Tayo po magsitayo at tayo mag-close. Harinawa ay naging pagpapala sa inyo ang Banal na Espiritu na siyang ating hininga na kung siya po ay malungkot na, may nangyari na sa ating masama. Nagilang Diyos, salamat po sa lesson namin tungkol sa Banal na Espiritu. Nagilang Diyos, salamat po na pinadala mo ang Banal na Espiritu bilang hangin na siyang hininga ng aming buhay Kristiyano. Kasi kung kami po ay hindi na makakahinga, mamamatay kami, katulad po ng pinangako mo sa Biblia. Habang po tayo nakayuko, nakapikit, buhay pa ba ang Banal na Espiritu sa iyong puso? Siya pa rin ba ang nasusunod? Nagagawa niya pa ba ang mga bagay na nais pagawa niya sa atin?
Kung napapansin nyo po na kayo po ay hirap ng huminga, hirap na kayo sa mga bagay na ginagawa nyo dating masaya kayo, ibig sabihin, wala na kayong hangin na nahihinga. Wala nang Espiritu Santong kumikilos sa buhay natin. Halimbawa sa hapong ito po ay manumbalik tayo, magdesisyon kayo. Mamamatay tayo ng tuluyan kung wala ang banal na Espiritu sa buhay natin. Wala ang Panginoon, naghahanda siya ng tirahan natin. Kaya ang ating tagaligtas, ang ating subaybay, ang taging lead, nag-guide sa atin, ang tumutulong sa atin ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Gusto nyo ba na hilingin ang banal na Espiritu manumbalik ang lakas niya sa atin? Hari na wag siyang malungkot, hari na wag siyang magkakaroon ng sama ng loob sa mga ginagawa natin araw-araw, na napapasama natin ang kanyang kalooban sa mga ginagawa nating ayaw ng kanyang puso. Nagilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Hari na Panginoon, naging revival ang bawat isa sa amin. Nagkaroon kami ng pagkagising na ang buhay pala ay sa hangin at ang banal na Espiritu ay hininga ng bawat Christian. Lord, hari nawa, lahat kami ay may maayos pang paghinga, may maayos pa kaming circle of life sa aming mga buhay, nakakahinga kami ng maayos, maganda ang fellowship sa iyo, Panginoon, at sa pamagitan ng banal na Espiritu. Hari nawa, tulungan mo kami, palakasin mo kami spiritual, huwag niyo kaming hayaan, manlupaypay, magkaroon po ng kamatayan ang banal na Espiritu na hindi na po siya masigla, hindi siya kumikilos, hindi na siya dynamic sa buhay namin dahil hindi na namin siya nabigyan ng tamang pagsunod, kundi nakontra na namin siya, napasama na namin ang kanyang kalooban. Patawarin niyo kami, banal na Espiritu, aming Diyos, tulungan niyo po kami. Inaasahan namin na mapuno ang bawat isa sa amin at ang buong simbahang ito, lukuban niyo po ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kayo po ang masunod sa aming mabuhay, hindi ang aming masarili, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.